Ibuhos mo ang iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito. Ang apoy ng iyong Santong Espiritu ay patuloy na maaranasan ng bawat isa. Lord, hindi kami lalabas ng iglesyang ito na hindi namin daladala ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Kumilos ka po, malaya ka po makakakilos, Banal na Espiritu, sa lugar na ito. Handa po kami na ialay, ipasakop ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon. Gawin niyo po kung ano yung nais ninyong gawin. Baguhin niyo po kami, i-correct niyo po kami, i-rebuke niyo po kami, Panginoon, hanggang sa maging katulad mo kami. Pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang mga awitan, patuloy na magbigay ng uhaw sa amin, Panginoon, ang aming mga gagawin mula umpisa hanggang sa wakas. Maraming pong salamat. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa, umawit tayo, magalak tayo sa pagpupuri natin sa Diyos.
It's not like you are, Jesus. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, gawin natin ang pasensya na Diyos. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is there to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul, in my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong, you're the holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Hallelujah. All my days and I will wait the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the heart that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the heart that won't run dry. Jesus, Jesus, you're the heart that won't run dry. Your presence
heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Hallelujah, your presence is like heaven to me, oh Lord. God still knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. There's power, there's power in the mighty name of Jesus. Here we are, you will save I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know, 'cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it
have the victory, oh Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Nag-uumpisa ka na. Nag-uumpisa ka na ng paggawa sa pamamagitan ng papuri ng pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Kasama namin ang mga anghel na nagpupuri. At higit sa lahat, Panginoon, walang ibang dapat dakilain kundi ikaw. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa lahat ng area ng buhay na kami po na sinasamahan mo. Salamat po at naniniwala po kami ang salita mo ang magpapalakas sa amin. Salamat po, pinupuri ka namin. Pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ang gusto po talaga ng Panginoon ay matuto tayo mag-worship at higit sa lahat ay bigyan natin siya ng kahalagahan kapag malapit na po yung anniversary niya. Ang ating pong topic, bakit kailangan disiplinahin ang anak? Amen. Alam niyo, sabi dito, maraming pagkakataon sa ating pamumuhay Kristiyano na dapat tayong disiplinahin, lalo na sa mga bagay na hindi natin masunod ang Panginoon. Sa mga inuutos niya na ito ang magiging matagumpay na ibibigay para tayo magkaroon ng malaking pag-asa o tagumpay sa ating pamumuhay Kristiyano. Mga anak ng Diyos, marami tayong pangako noong panahong nangangailangan tayo. Example, noong nagdadaan tayo sa pangangailangan at nagdadaan tayo sa bagyo ng buhay, ang pangako natin, susunod tayo. Pero nung sinagot tayo ng Panginoon, binabaliwala na natin ang Panginoon. Tandaan po natin, hindi ulan o pangangailangan ang makapagpapahinto sa atin sa Panginoon. Dapat, ang pamumuhay Kristiyano natututo. Hindi nagiging matigas ang puso o nagiging pasaway ang ating pamumuhay Kristiyano. Church, sa literal na buhay, pag ang anak ay di sumusunod sa ama, ito'y hindi binibigyan ng hinihingi ng anak. Subukan nyo, mag-utos kayo sa inyong anak. Pagka hindi kayo sinunod, hindi nyo binibigyan ng favor. Ganon din sa Panginoon. Pag di ka susunod at laging pasaway, ang blessing ng Panginoon, ito'y kanyang pinuputol. Palapakan po natin ang Panginoon. Tanong, ilang beses mong binaliwala ang utos ng Panginoon? Sa aminin natin sa hindi, pag may pagkakakitaan o wala tayo sa kondisyon, nagagawa natin iwanan ang Panginoon. Church, mag-anniversary. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagka-excited. Central idea, hindi sapat na nakilala mo lang ang Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng pagkatuto. Transisyon. Bakit kailangan disiplinahin ang anak? Ang sabi po ng ating text, Hebreo 12, 6-11. Ang sabi po ng Hebreo 12, 6-11, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusahan ang bawat itinuturing anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakipumuhan ng Diyos. Bilang ang mga anak, sapagkat ano ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan na lahat, kung kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak.
9. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Last, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit, subalit ang inaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Gusto ko maintindihan nyo, kung yung ama sa laman, dinidisiplina tayo, yung pakayang Panginoon ang hindi magdisiplina sa atin. Dito makikita natin na kailangan tayo disiplinahin dahil hindi tayo itinuring na iba ng Diyos, kundi itinuring tayong tunay na anak at hindi anak sa labas. Pwede ka magtanong. Pag hindi ka pinapalo at hindi ka dinidisiplina, pwedeng itanong mo, anak kaya ako? Amen. Mga anak ng Diyos, huwag nating hintayin na paluin pa ng Panginoon para tayo sumunod. Sa literal na buhay, pag ang anak ay di sumusunod sa inuutos ng Ama, pinapalo niya ang kanyang anak para ganap na matuto sa inuutos ng Ama. Maraming Kristiyano, kaya hindi tumataas ang level ng pananampalataya dahil matigas ang puso at laging pasaway sa Panginoon. Kaya pwede may katabi mo, sabihin mo, hindi ako yun. Amen. Example, narinig na natin yung ikapitong araw. Ito na. Ang ikapitong araw ay sa Panginoon. Pinipilit pa rin natin itong kuhanin. Church, huwag natin baligtarin ang Biblia. Church, ang araw ng pagsamba, dito gumagawa ng himala ang Panginoon. Pero maraming Kristiyano, pinipilit pa rin ang katuwiran nilang mali. Tandaan po natin, pwede ka maunawaan ng Diyos. Pero ang demonyo, hindi ka niya maunawaan. Tanong, kailan natin susundin ang Panginoon? Roma number 1. Hinihintay mo pa bang paluin ka ng Panginoon? Ano sabi ng verse 6? Dito kailangan mong madisiplina o maparusahan para ikaw ay matuto bilang anak. Mga anak ng Diyos, kung ang Ama sa laman ay namamalo, ganun din ang Panginoon. Namamalo rin para ikaw ay ganap na sumunod sa kanyang mga utos. Mas sumusunod ka sa Panginoon, mas maaayos ang pamumuhay Kristiyano natin. Gusto po ba ninyong maayos ang ating pamumuhay? Ano susi? Sumunod tayo. Church, patanda po tayo. Dapat pinaayos natin sa Panginoon ang ating buhay kesa sundan tayo. Ito, narinig ko to sa devotion, yung third generation na wala tayong ipakikitang na bago tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Amen po ba? Mga anak ng Diyos, yung third generation, alalahanin natin. Example, kung ano nakita ng bata sa atin, yun ang kanilang gagawin. Amen po ba? Tandaan po natin, hindi madali ang pamumuhay Kristiyano. Kailangan mamuhay tayo ng tama kaysa laging mali ang ginagawa natin. Number 1, kaya tayo dinidisiplina dahil tunay tayong anak at hindi ka anak sa labas. Amen.
Ano sabi ng 7 to 8? Dito maliwanag sinabi na nararanasan ito ng lahat. Church, masakit man ang salita, pero kailangan nating matuto at madisiplina. Tandaan po natin, marami tayong kasunod na dapat maging huwaran at legacy ang ating buhay sa kanila. Amen. Sa natitirang araw at panahon, dapat nababago tayo at hindi nagiging pasaway ang ating pamumuhay Kristiyano. Example, alam na natin mali. Pinagpapatuloy pa natin. Church, huwag na po natin sayangin ang ating buhay. Ihandog na po natin ito sa Panginoon. Huwag na po natin laging katuwiran. Sila na lang, uulitin ko, hindi pwedeng katuwiran, sila na lang. Lahat tayo gagawa. Lahat tayo susunod. Amen po ba? Tandaan po natin, lahat tayo kailangan natututo. Dapat sumusulong, hindi pa atras. O kailangan maging kondisyon pa tayo bago natin sambahin ang Panginoon. Number 2, huwag nating baliwalain ang mga itinuturong aral sa atin ng Panginoon. Verse 9, dito maliwanag sinabi, pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo mabuhay. Mga anak ng Diyos, kung hindi natin susundin ang Panginoon, hindi rin natin masusunod ang mga namumuno. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, lahat tayo dinidisiplina para magkaroon tayo ng pagkatuto sa ating mga buhay. Tanong, ano ba yung inihahanda mo para maisuko ang buhay mo? Mga anak ng Diyos, bigyan natin ng kakaiba ang nananapit na anniversary ng Panginoon. Church, huwag natin sayangin ang mga pagkakataon na tayo humihinga pa. Dapat sumusunod tayo. Amen po ba? Alam nyo, ang pinakamasakit, nawala tayo sa mundong ito, nawala tayong nagawa sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, alalahanin natin yung third generation. Kung sa ngayon nagtatanim ka, ang aanin ng third generation. Tanong, kailan mo gustong lumakad sa nilalaman ng Biblia? Church, mahirap sundin ang laman ng Biblia. Pero pag ito'y nasunod mo, ikaw ay magtatagumpay sa iyong pamumuhay Kristiyano. Tandaan po natin kung ang Ama sa laman, namamalo ang Panginoon pa kaya hindi ka paluin sa tigas ng ulo mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo, sumunod ka. Amen, huwag matigas ang ulo. Amen po ba? B, bago ka humakbang, tanungin mo muna ang Panginoon. Verse 11, dito, pag susunod ka sa disiplina ng Panginoon at hinaharap mo ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran. Mga anak ng Diyos, pag sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka mag-i-struggle. Ikaw ay magkakaroon ng mapayapang bunga ng katuwiran ng Panginoon. Number 1, lagi mo bigyan ng pagkakataon na masamba ang Panginoon. Kailan pa, mga anak ng Diyos, huwag na nating baliktarin ang Biblia. Uulitin ko yung 7 araw talagang sa Panginoon. Pwede ba natin baliktarin? Kasi nangangailangan ako kasi may lalakarin ako, kapatid, ulitin ko pagkagano po katuwiran natin. Hindi natin mararanasan buksan ang langit. Amen. Mga anak ng Diyos, paulit-ulit na narinig natin, huwag mo nang intalin na paluin ka pa ng Panginoon bago ka totoong sumunod. Amen. Nakakalungkot. Sa totoo lang, nalulungkot ang Panginoon, umulan lang. Hindi ka makasamba.
Meron ka lang pangangailangan, di ka makasamba, kapatid, ulitin ko. Iba na po ngayon ang paglilingkod sa Panginoon. Church, mahirap bang sumunod at parang hindi natin ma-apply sa ating mga buhay ang pagsunod? Nakalulungkot, napakatagal na natin Kristiyano, lumalakad tayo sa 22 years, pero ganun pa rin tayo. Paulit-ulit na lagi tayong tinuturuan sumunod sa utos ng Panginoon. Ang pagsunod, rain and shine, umulan at umaraw, susunod tayo. May pera at ala, susunod tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ang pagsunod ay hindi ho sa panahon. Nananagana lang tayo. Church, ang pagsunod, hindi nakabase sa tinanggap mo pagpapala, kundi ipapatuloy mo yung pagiging Kristiyano na ito'y pagpapala sa susunod na henerasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga anak ng Diyos, huwag na natin intindihin ang ating sarili. Huwag na natin intindihin pa yung ating mga buhay. Intindihin natin, makapagtanim tayo para yung third generation makaani sa ating pong mga ginagawa. Amen. Alam ninyo, napakatiyaga ng Panginoon sa atin. Kahit matigas ang ulo, maraming pinagtsatsagaan pa rin tayo. Tandaan po natin, lahat ng mali sa ating buhay, darating ang panahon, ito'y pagsusulit natin sa Panginoon. Alam nyo, totoo po yun. Lahat ng mali, ipagsusulit natin sa Panginoon. Church, pag hindi tayo susunod at matututo sa gusto ng Panginoon sa ating buhay, mas malamang kesa pagpalain tayo, papaluin na lang niya tayo. Kapatid, di mo pwede sabihin ang Diyos mahabag yan. Kapatid, ulitin ko na mamalo po ang Panginoon. Amen. Church, pag din tayo susunod at matututo sa gusto ng Panginoon sa ating buhay, mas malamang kaysa pagpalain tayo, papaluin na lang niya tayo. Tanong, kailan ka susunod sa Panginoon? Number 2, kung ang ama sa laman dinidisiplina ang anak na di sumusunod ang Panginoon pa kaya hindi ka disiplinain o paluin para ikaw ay matuto sa iyong pamumuhay Kristiyano. Ano ang sabi? Number 11. Dito maliwanag sinabi, subalit ang lahat ng dinidisiplina sa kasulukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit, subalit sa inaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Mga anak ng Diyos, ang aming sagot sa Panginoon, turuan namin kayo ni Pastora Sally. Kung ayaw ninyong sumunod sa itinuturo namin, ang Diyos na po ang bahala kung ano ang gagawin sa inyo. Minsan sinasabi ko, parang nakakapagod ng magturo. Kasi parang merong mga bagay na hindi tayo matuto. Amen. Lilinawin ko po, ang Diyos nagagalit din o namamalo pag ayaw ninyo siyang sundin, malamang paluin kayo o hindi kayo makapasok sa pintuan ng langit. Ang team natin, open heaven. Paano ka makapapasok sa langit? Paano ibubukas sa langit? Hindi tayo sumusunod. Tandaan po natin ang pinakamasarap na buhay, yung naglilingkod ka sa Panginoon at sumusunod sa gusto niya. Amen po ba? Alam niyo, gusto ko intindihan niyo Madalas naman yung naririnig sa akin Itong hakbang na lang, narito na kayo sa church. Ako, bago ko makarating dito, dadaan ako ng baha at talaga makikipaghabulan ako sa sakyan.
makarating lang dito. Alam nyo, meron po ako siyang kwento nung Sunday, maghapong umuulan. Pati sapatos ko, pinasok ng tubig. Nung umuwi ako, lakas ng ulan. Hindi ako nagre-reklamo sa Panginoon. Isa lang sinabi ko, Lord, ayoko pong magkasakit. Pero ano, nung umaga, nagising ako, masakit ang likod ko. Talagang naranasan ko ang sakit. Isang tinig ang narinig ko. Huwag matigas ang ulo. Pag umuulan, magdala ng payong. Kasi pagka ako'y nagdadala payong, nakakalimutan ko eh. Pero kailangan sumunod. Church, gusto ng Panginoon sumunod tayo. Hindi pasawahin. Amen. Hallelujah. Conclusion. Sa panahon na tinutuwid tayo at dinidisiplina ang gusto ng Panginoon, matuto at sundin ang utos niya at mamuhay sa katuwiran ng Panginoon para mabuksan ang langit at ibuhos ang masaganang biyaya. Mga anak ng Diyos, sumunod po tayo, Panginoon. Alalahanin po natin yung third generation. Pag hindi tayo susunod at laging yung ating sarili ang sinusunod natin, kawawa po tayo. Wala po tayong maiiwan legacy. Wala tayong maiiwan sa third generation. Amen, mga anak ng Diyos. Tama na. Tama na yung mga tigas ng ulo. Hindi naman kailangan to eh. Ang kailangan ay sundin natin ang Biblia. Amen po ba? Hindi natin pwedeng katuwiran eh, sila na lang. Tayong lahat dapat sumusunod sa Panginoon. Dapat tayong lahat ay nagtatanim para may anihin ang third generation. Amen po ba? Alam nyo, ito po yung madalas na sinasabi ko sa mga anak ko. Magpapakalibang kayo sa kayamanan ng mundo. Bakit? Sino ba nagbibigay ng kayamanan? Di ba ang Diyos? Amen, mga anak ng Diyos, ulitin ko. Hindi yung lakas natin. Hindi yung mga bagay sa ating buhay. Kapatid, ulitin ko, pag sumusunod ka, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Pag sumusunod ka, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang reward. Amen po ba? Umpisahan po natin. Marami po tayong gawain. Kapatid, itong linggo na ito, meron tayong Thanksgiving para sa kaluluwa. Meron isang tao nag-alay ng buhay para marami ang maligtas. Meron tayong soaking prayer at meron tayong anniversary. Kapatid, ulitin ko, walang kwenta ang lahat kung hindi natin gagawin yung gusto ng Panginoon. Tayo po tumayo. Awitin po natin. Tagal na po ang awit ito. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Amen. Pabago po natin sa Panginoon ang ating buhay. At gusto ko pong maintindihan, hindi lamang isa, kundi tayo lahat. Yes, Jesus. Yes, Lord. Puso ko'y linising mong lubog at nawa'y lumakad, may banal na pagkatakot.
Itama mo po, Panginoon, ang aming buhay. Maging masunurin po kami. Minsan, nakalulungkot. Ang dami namin katuwiran sa paglilingkod. Ang dami namin reklamo. Panginoon, sa gabi nito, kumilos ka po sa aming mga puso. At yung mali, itama mo na po. Hindi po namin pwedeng baliktarin ang Biblia. Ang sinasabi po ng Biblia ay tama. At sa ikaayos ito ng aming buhay. Panginoon, ang daming third generation na kasunod kami. Paano kung hindi kami susunod? Ano aanihin nila? Aba, naninikluhod po ako sa gabi nito. Maging masunurin po kami. Maging masunurin ang bawat isa. Panginoon, hindi madali ang pamumuhay Kristiyano. Sige, taas mo yung kamay mo. Taas mo yung kamay mo. Aawitin natin muli ang awit na ito. At tatawagin natin sa Pastor Sally para ipanalangin tayo. Yes, Jesus. Ang dalangin ko'y linggin, nasa puso ko'y ika'y sundin, at sa bawat araw ang pagpu'y mayalay, buhay
namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, upang sa oras na ito, Panginoon, at sa darating na mga araw, ikaw ang mauna sa buhay namin. Sa bawat listahan na aming gagawin, ikaw ang lagi naming itataas. Ikaw ang lagi naming ipapupurihan. Ikaw ang lagi naming sasambahin. Ikaw ang unang-una naming tatawagin. Panginoon, kahabagan mo kami. Sa kabila ng kahinaan ng bawat anak mo, ikaw po ang maging kalakasan namin. Sa kabila ng mga kakulangan sa buhay namin, ikaw ang mag-provide para sa amin. Salamat. Salamat, Panginoon, sa pagdating ka ng kulang. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa palaging pagpapatawad mo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, hubugin mo kami ayon sa nais mo. Baguhin mo kami, Panginoon, sa paraan na gusto mo. Turuan mo kami, Panginoon, sa nararapat naming lakaran. At ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Malapit na ang anniversary ng SRIM Marilao. Panginoon, ito kami. Sa loob ng 22 taon, nais namin, Panginoon, na may maending kaming maganda para sa iyo. Nais namin, Panginoon, na maging kakaiba ang buhay ng bawat isa. Hindi kami mananatili doon sa mga dating buhay. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, buksan ang kalangitan. Makita namin, Panginoon, ang gagawin mo kabanga-banga. Makita namin, Panginoon, mga ibubuhos mong pagpapala. Makita namin, Panginoon, ang buhay na pinangako mo sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang masari, ikaw ang malulati, ikaw ang mabigyan na lang sa oras na ito. At ikaw ang Panginoon, ang kapapayan, ikaw ang Panginoon, ang maranasaling ng kainin. Salamat po, Panginoon, sapagkat nais mo ang mga anak mo ay makapasok sa kaharian mo. Ang nais mo, Panginoon, ang bawat isa na tinawag at pinili mo, makita yung mga bagay na inilalaan mo para sa bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy na buksan mo ang langit para sa bawat anak mo. Patuloy, Panginoon, ay pakita mo sa kanila yung mga bagay na kamangha-mangha. Sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nakapagpasama ng kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ikaw lang ang walang iba ang aming itatawa. Walang iba ang pumuli. Walang iba ang pagkakalin. Mayamin kami ng pangalan na walang ikaw lang ang aming buhay. Ikaw lang ang aming pag-asa. At ikaw lang, Panginoon, ang nagbibigay ng mga pangako sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa kinahit ka sa aming pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan, sige po, tayo po'y manalangin para sa ating pong ikakaloob sa gabing ito. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, sa oras na ito, God, napakasalamat kami sa lahat ng mga pagtuturo mo, mga paalala mo, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, ang iyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng kalakasan.
Higit sa lahat, Panginoon, at patuloy na ipinapaalala mo sa amin, O Diyos, na ano ang mahalaga, Panginoon. At salamat, Diyos, sa gabing ito, patuloy namin itinutulog ang lahat ng aming pong mga kaloob. Patuloy, Panginoon, lahat ng narito, O Diyos, pagpalain mo magmula sa bata hanggang pinakamatanda, Panginoon. I-bless mo ang buhay ng bawat isang God na magbibigay para sa iyong gawain. Lord, patuloy namin, Panginoon, ay dinadalangin ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Patuloy, Lord, ang provision mo, pagkatugad, na iparanas mo sa bawat anak mo, maging sa iglesyang ito. At tulungan mo, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan. At patuloy namin yan, pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang lahat ng ito. Kaya salamat, Lord, ikaw lamang mapurihan at mabigyan ng kalwalhatian ang iyong dakilang pangalan sa aming pagkakaloob. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. 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 Ayan. Malapit na po. Ayan, sabi nga, 2 linggo na lang. Tama na, 2 linggo. Ay, hindi na. Wala na 2 linggo. Sa linggo, sa susunod na linggo. Ilang araw na na, Pastor? Ito. Sa 17 yun. 16. Kasi di ba 10 ngayon? 1, 2, 10 days. 10 days ko lang na ng 2 linggo. Ayan. So, ano na tayo? Malapit na. Amen. Talagang napakabuti ng Lord. Palapit na ng palapit na. Pero sabi ni Pastor Eddie, parang walang kaluskos. Wala. Kasi nga yung t-shirt, beige yung kulay natin. O parang mas maganda yung damit ni Sol. Kaki ba yun? Hindi kaki na tayo kasi kaki yung sa galapmay, di ba? Alam ko kaki yung sa galapmay. Beige. Ayan yung kaki. O, yan. Yung ganyan, no? Ganda yung ganyan. Ha? Anong orange? Para tayong preso. Amen. So, yan po yung natin. Kenneth, nagawa mo na ba yung sa t-shirt? Okay, pina-finalize na. Siguro mamaya may popost na natin. Okay, mamaya po may popost na natin para sa Sunday po. Ayan. Sa Sunday, yung mag-o-order ng mga t-shirt. So, ihanda na po natin kasi kailangan natin mag-order ng maaga kasi hindi po natin alam yung mga sukat kung may available. Kung hindi po natin siya makukuha nitong week na to na available yung lahat ng sukat, maghahanap po tayo sa iba. So, kailangan po natin malaman agad yung mga magpapagawa. Payment first po tayo kasi nga po hindi na po natin kaya mag-abono dahil may pinagagawa po tayo dito sa church. Ayan, magugulat na lang po kayo yung lababo, andyan na yung tiles, itatiles na po yung lababo. At yung natin, yung kisame, kinikisamihan na yung likod, ayan po yung kisame. At meron na po tayong nakahandang pintura, magpipintura na rin po tayo. Ayan, kaya yung mga available po, humihingi po ng tulong si Pastor Erickson. Nahihirapan daw siyang mag-abot mag-isa. Ayan, yung mga walang ginagawa, tulungan natin si Pastor Erickson. Hindi naman namin matutulungan at magbuhat-buhat ng plywood, hindi naman namin kaya. So yung mga na makakatulong, ay tulungan po natin si Pastor. Mga kalalakihan na walang pasok bukas. Ayan, so yung mga walang pasok, ano ba araw bukas? Friday pa lang na. Ayan, Pastor Erickson. Tayo, mga ngapak tayo ng mga walang pasok. Ayan, so yan po muna tayo at na po, sa 16 po, yan po ang gagawin natin ating midweek service. Yan po, sa July 16 po, yan po ay aking kaarawan at nawa po ay talagang pagpalain tayo ng mga kaluluwa. Nagsabi si Ching Ching na yung mga kaklase daw niya, darating. At sabi ko, huwag mo sabihin na basta papuntahin mo sila kasi may gawain tayo. Amen. So maraming mga kaluluwa ang natin. Kailangan natin talaga makapaghandog tayo ng kaluluwa. Di baling gumastos tayo, di baling
talagang para sa kaluluwa na talagang ihandog natin sa Panginoon. And sa July 18, sabi nga ni Pastor Cedro, tumawag siya sa akin, paano ba yan? E di mag-iilang handa ka. Sabi ko, hindi naman po, mas ang ayahanda ko lang naman sa 18 para sa inyo lang. Kasi kami po ay naka-fasting na po kami noon. Kasi kakain na po kami ng 16 at na 18 po ay kami ay prutas at gulay na lang. So ano tayo, Daniel's fasting tayo, fruits and vegetables. Mula 17, 18, 19. Sa ito, soling prayer, kaya alam na po natin ang ating gagawin. Pag soling prayer, Ate Shaning, huwag kang lalapit doon sa sa mga... nasa Makati ka na. Nasa Makati ka na pala sa soling prayer next week. Okay. So yun, bali, kala ko lalapit ka pa sa ikaw mag-aalo ka pa ng hamonado eh. Yun, so sa 18 po yun, bali, natin, ang soling prayer, ang bawat isa po ay inaanyayahan natin na talagang umaten, dumalo tayo dahil marami daw sila, sabi 2 sasakyan daw sila, Pastor. 2 sasakyan daw sila, ayun, ewan ko kailan na naman ng sasakyan, basta 2 sasakyan nagdadali. Amen. Dahil kay Pastor Ray at saka yung kay Pastor Joseph. Yan dadalhin. So, yun po, sa July 20 na po ang ating anniversary. Nawa po, ang bawat isa po ay makadalo. Dito lang po natin gagawin sa church. Ayan, para papalain po ang ating iglesia. So, yan lamang po muna ang ating mga announcement at ang bawat isa po ay pagpalain ng Panginoon. Amen. So, tinatawagan ko na po si Ate Remy para sa ating closing prayer. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na natatapos po Panginoon ang iyong gawain. Lord, salamat po Panginoon sa bawat isa na dumalo Panginoon sa gawain ito at tahayan Panginoon sa bawat mga dumalo Lord, ikaw ang nagpala Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga mensahe ito na pinabot mo po Panginoon sa kalagitnaan at alam po namin Panginoon na ang pagsunod ay talagang yun ang nais mo sa bawat isa. Kaya sa oras na ito, ayayin po Panginoon, pagpalayan mo po Panginoon ang iyong anak na ginamit at lahat po kami nakikinig Panginoon, lahat ng ginamit po Panginoon, Lord, ikaw ang para sa bawat isa. At ayayin po Panginoon sa aming pag-uwi, gabayan po kami Panginoon, proteksyonan po kami Panginoon, pag si Pastor na uwi sa Balulos, ikaw ay Diyos ang mag-ingat sa kanyang buhay. Kaya Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, ikaw ang aming tinataas at ikaw ang aming pinapupurihan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming po salamat sa libinit mo. Hayaan mo sa makapangyarihan ng Pangalan ni Jesus, luro sa akin namin pag-ibig naman ng kapatid. Pag-ipisan sa atong Espiritu at ang pag-iingat ng Panginoon. Sumati lahat